Ang palabas ay nagsimula sa isang taong nagngangalang Jigen Daisuke na mayroong baril na revolver. Siya ay kilalang magnanakaw at isa ring hitman. Sa kasalukuyan ay naroon siya sa Poland kung saan hinamon siya ng isang lalaki para sa isang tunggalian. Tinanggap naman ito ni Jigen at nagawa niyang patayin ang lalaki. Pagkatapos ng engkwentro, bumiyahe siya patungong Mexico para sa isang pagsasanay sa pagbaril. Gayunpaman, tila hindi na tulad ng dati ang kanyang husay sa pagbaril kung saan ay nagagawa niyang tamaan ang sentro ng target. Sinubukan niya ang ibang baril at nagawa niyang tamaan ang target. Napagtanto niya na may problema ang kanyang revolver. Humingi siya ng tulong sa isang weapon expert kung saan ay pinayuhan siya na pumunta sa Daigyogai Town sa Japan. Doon ay matatagpuan niya ang tao na kayang ayusin ang kanyang revolver. Sa kabilang dako, ang nagngangalang Kyoko at Yuya ay binubugbog ng mga gangster matapos nilang subukang iligtas ang isang batang babae na nagngangalang Otto na binihag ng mga gangster. Kinabukasan, si Jigen ay nakarating na sa Japan sakay ng taxi patungong Daegyo kung saan siya lumaki. Marami nang nagbago sa lungsod kaya kinailangan niyang magtanong sa isang Magdalena na nagngangalang Rory tungkol sa daan patungo sa isang lokasyon. Hindi nagtagal, narating niya ang lokasyon at nalaman niya na ang lugar ay talamak sa iligal na mga gawain tulad ng pasugalan at prostitusyon. Sa kanyang tahimik na pagmamasid, nilapitan siya ng isang taong nagngangalang Kinjo. Si Kinjo ay ang kanyang kaibigan na hindi niya nakita sa loob ng maraming taon. Ipinaliwanag ni Kinjo kung paano naging tahanan ng mga kriminal at mga homeless ang lungsod. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap, ibinunyag ni Kinjo ang tungkol sa isang weapon expert na nagngangalang Chihiro Yaguchi, ang taong hinahanap ni Jigen. Ayon sa impormasyon, si Yaguchi ang nagsusuplay ng mga sandata sa isang grupo ng mga yakuza na namumuno sa lungsod. Kinabukasan, nagtungo si Jigen sa lokasyon ni Yaguchi ayon sa impormasyon ni Kinjo. Inaasahan niya na ang tindahan ay puno ng mga baril ngunit ang mga bagay na nakadisplay ay mga orasan. Nagulat din siya nang malaman niyang si Yaguchi ay isang matandang babae. Ipinakita ni Jigen ang kanyang revolver at hinihiling na ayusin ito. Ang baril na ito ay may sentimental value para sa kanya dahil ito lamang ang ginagamit niya sa matagal na panahon bilang isang hitman. Saglit na sinuri ito ng matanda ngunit siya ay tumanggi dahil matagal na siyang retirado sa kalakarang ito. Samantala, sina Kyoko at Yuya ay nagtatalo kung saan ay gusto ni Yuya na ibenta si Otto sa mafia para guminhawa ang kanyang buhay ngunit si Kyoko ay tumanggi kaya naman ay sumubok na iligtas ito kanina. Si Jigen ay nakipagkita sa isa pang dating kaibigan na isang professional Go player. Sila ay naglaro habang nag-uusap tungkol sa mga relo kung saan ay humanga si Jigen sa magarbong relo ng kanyang kaibigan, ngunit ito ay isang peke na ginawa ni Yaguchi. Bukod sa mga sandata, si Yaguchi ay gumagawa ng mga peking mga relo bagaman ay hindi ito nakilala sa ganitong industriya. Bumalik si Jigen sa tindahan ni Yaguchi para umorder ng relo. Habang hinahanda ni Yaguchi ang mga kagamitan, si Otto ay pumasok sa tindahan dala ang isang sirang relo. Nang sinuri ito ng matanda ay agad itong nagtanong sa bata kung saan ito nakuha. Sa kabilang dako, ang pinuno ng mafia na nagngangalang Adele ay nabubuhay sa wheelchair at sa kanyang nasirang vocal cord gamit ang isang voice assist device. Siya ay dumating sa headquarters ng mga yakuza dahil ang isa sa kanyang tauhan ay ginawa nilang hostage. Hindi nila pinahihintulutan ng illegal drug operation ni Adele dahil ang gamot na kanilang ginagawa ay nagmumula sa dugo ng mga bata, at hindi ito umaayon sa prinsipyo ng yakuza. Sa sandali ng argumento, biglang ipinakita ni Adele ang kanyang artipisyal na hita na nagtataglay ng sandata. Ginamit ito upang mabilis na tapusin ang kanyang mga kalaban. Matapos ito ay inutusan niya ang kanyang kanang kamay na nagngangalang Kawashima upang subaybayan ang batang si Otto, ang may-ari ng dugo na kailangan ni Adele para sa drug production. Samantala, si Jigen at Yaguchi ay nag-uusap tungkol sa relo ni Otto. Nabunyag na ito ay pag-aari ni Kyoko na nagpaalala kay Jigen sa insidenteng nangyari kay Kyoko nang ito ay buntis. Si Kyoko ay pinilit ng kanyang amo na ipalaglag ang bata para makapagpatuloy ito sa pagtatrabaho. Sa galit ni Jigen, gusto niyang bumili ng baril mula kay Yaguchi para maghiganti ngunit tumanggi ang matanda. Sa halip ay nag-alok ng libreng paayos ng relo bilang pagpapakita ng suporta. Pagkatapos ng kwento ni Jigen, hiniling ni Yaguchi sa kanya na samahan si Otto pauwi.
Sa una ay tumanggi si Jigen dahil hindi ito natutuwa sa mga bata. Ngunit nagbago ang kanyang isip nang nag-alok ang matanda na ayusin ang kanyang revolver kapalit ng proteksyon ni Otto. Dahil sa kanyang kagustuhan na maayos ang kanyang mahal na revolver ay pumayag din ito. Bago sila umalis ay binigyan muna siya ni Higuchi ng pansamantalang baril na gagamitin niya habang inaayos pa ang kanyang revolver. Sa daan, napagtanto ni Jigen na hindi nakakapagsalita si Otto kaya naman ay binigyan niya ito ng notebook at panulat para sa komunikasyon. Mula sa salitang isinulat ni Otto, sumakay sila sa bus papunta sa bahay ni Otto. Sa kanilang pagdating, natagpuan nila ang wala ng buhay na katawan ni Kyoko habang nakabitin matapos itong pahirapan. Nang makita ito ni Otto ay naalala nito ang kanyang trauma sa nakaraan kung saan ang kanyang ina ay nakaranas ng parehong kapalaran sa kamay ng kanyang stepfather. Nang sila ay paalis, nagpakita si Kawashima at ang kanyang mga kasamahan na inutusan ni Adele para dukutin ang bata. Gayunpaman, nakaramdam sila ng takot sa presensya ni Jigen, kahit si Kawashima ay kinikilala si Jigen bilang isang kakilakilabot na killer at hindi madaling itumba. Pagkatapos ay inutusan ni Kawashima ang kanyang mga kasamahan na manmanan si Jigen. Samantala, binibenta ni Adele ang kanyang produkto at ipinagmayabang na ito ay isang anti-aging properties na nagmula sa dugo ng mga bata. Pagkatapos ay ginawa niyang halimbawa ang kanyang batang hitsura sa kasalukuyang edad na 52 bilang patunay na ito ay mabisa. Sa panghihikayat sa mga kliyente, target niya ang mga makapangyarihang tao tulad ng politician, businessman, at mga miyembro ng mafia. Binibigyang diin ang kakayahan ng gamot na pabagalin ang proseso ng pagtanda na makakatulong upang tumagal sila sa kanilang impluwensya. Sa gabi, lumapit si Kawashima na nagbalat kayo bilang isang matanda upang ibalita kay Adele na si Otto ay nasa kamay ni Jigen kung saan ay hindi na magiging madali ang pagdukot sa bata. Ipinag-utos naman ni Adele na manatili silang nakasubaybay habang naghihintay ng magandang pagkakataon para dukutin ang bata. Samantala, si Otto ay natutulog sa silid ni Higuchi kung saan inaliw siya ng matanda nang ito ay binangungot. Pagkatapos ay sinabi ni Higuchi kay Jigen na ang bata ay nakakapagsalita kung saan ay narinig nito ang pag-ungol habang tulog. Agad namang napagtanto ni Jigen na ang bata ay dumaranas ng sakit na tinatawag na aphonia, isang mental disorder na sanhi ng trauma. Iminungkahi ni Higuchi na ipaalam sa mga pulis ang tungkol sa bata para sa proteksyon ngunit si Jigen ay walang tiwala sa mga pulis. Samantala, si Kinjo na kaibigan ni Jigen ay kinumpronta ni Kawashima habang kumakain. Kasama ang kanyang mga tauhan ay tinutukan ito ng baril habang dinadala sa isang liblib na lugar. Doon, tinanong si Kinjo kung nasaan si Jigen ngunit tumanggi ito na magsalita dahil batid niya ang masamang binabalak. Ang sitwasyon ay lalong uminit hanggang sa pumalag si Kinjo subalit siya ay napatay ng mga gangster. Kalaunan ay nakipagkita si Kawashima kay Ruri, kung saan nabunyag ang kanilang ipinagbabawal na pag-ibig dahil sa mga pangyayaring hindi nila kontrolado. Kinabukasan, pumunta si Jigen sa pagawaan ni Higuchi sa underground para suriin ang kanyang revolver na kasalukuyang kinukumpuni. Natagpuan niya ang isang sulat mula kay Higuchi na nagpapaliwanag na may pyesa na kailangang bilhin. Biglang may narinig siyang ingay sa itaas at nalaman niya na si Otto ay nagbabalak na tumakas. Sinikap ni Jigen na pigilan ang bata at sinisiguro ang kanyang kaligtasan. Nang sila ay pabalik na sa tindahan, sila ay nakita ng mga kapitbahay at inakala nila na si Jigen ay ang biyolohikal na ama ni Otto. Sa parehong sandali, si Higuchi ay papunta sa Daigyo upang mangalap ng impormasyon tungkol kay Otto. Sa daan, nakita niya si Ruri na dati na niyang kakilala. Sa sandali ng kanilang pag-uusap, si Adele ay lumapit kung saan hinahanap si Higuchi para bumili ng mga sandata dahil sa kanyang tanyag na reputasyon sa kalakalan ng armas. Gayunpaman, tumanggi si Higuchi na mag-supply ng mga armas para sa masasamang layunin sa kabila ng mga nakaraang ugnayan nito sa mga yakuza. Samantala, si Jigen ay naging madamdamin habang binabasa ang diary ni Otto. Isinulat ng bata ang lahat ng kanyang nakaraang trauma, tungkol sa kalupitan ng kanyang stepfather at ang pagpatay nito sa kanyang ina at tungkol din sa pagdukot sa kanya na nauwi sa pagkawala ng kakayahan nitong makapagsalita. Bilang pakikiramay, binilhan ni Jigen ang bata ng lace para isabit ang kanyang diary. Itinuring ito ng bata na isang mahalagang regalo sa kanyang paningin. Hindi nagtagal, ang dalawa ay bumalik sa tindahan ni Higuchi kung saan nakita nila sa loob ang isang babaeng kahina-hinala.
Sa katunayan, ang babaeng ito ay si Kawashima at nagpapanggap lamang. Sa kalaliman ng gabi, pinag-usapan ni Jigen at Yaguchi ang tungkol sa sitwasyon ni Otto ngunit wala silang anumang bagong impormasyon. Naghinala si Jigen na ang bata ay tina-target. Determinado si Jigen na iligtas ang bata kaya nagpa siya ito na umalis mula sa lungsod kasama ito. Gayunpaman, dumating ang mga tauhan ni Kawashima sa tindahan. Nilabanan ni Jigen at dinaig ang mga ito gamit ang kanyang kasanayan. Gayunpaman ay nagtagumpay si Kawashima sa pagdukot kay Otto. Napagtanto ni Jigen ang tunay na pagkakakilanlan ng babae bilang ang babaeng bumisita sa tindahan kanina. Desperado siyang iligtas ang bata ngunit may biglang sumaksak sa kanya. Habang si Kawashima ay papalapit para tuluyan itong tapusin, pinatunog ni Yaguchi ang orasan na nag-alerto sa mga kapitbahay. Humahad lang ito sa pagtatangka ni Kawashima. Kinabukasan, si Otto ay nagising sa isang pagawaan ng gamot kung saan ang kanyang dugo ay kinukuha para sa isang serum production upang mapanatili ang kabataang hitsura ni Adele. Dahil wala nang makuhang dugo kay Otto, kailangan ni Adele na maghanap ng ibang mga bata upang mapanatili ang kanyang operasyon. Samantala, si Jigen ay nagkamalay matapos itong masaksak. Hinihimok siya ni Yaguchi na umalis mula sa tindahan upang iligtas si Otto at iwasang mahuli ng mga pulis. Sa kabilang dako, isusuko ni Yaguchi ang kanyang sarili kapag ang mga pulis ay pumunta doon para imbestigahan ang pagkamatay ng mga tauhan ni Kawashima sa kanyang mismong tindahan. Dagdag pa niya, gagawin niya ito para tubusin ang kanyang mga kasalanan sa paggawa ng mga armas para sa mga masasamang tao. Determinado si Jigen at nagpas siyang harapin ang mga delikadong tao gamit ang baril ni Yaguchi. Ipinapangako niya na sisiguruhin ang kaligtasan ni Otto at matulungan na mabago ang buhay nito. Sa gabi, nakipagkita si Jigen sa isang impormante para mangalap ng impormasyon at umorder na rin ng bala. Ibinunyag ng impormante na si Adele ay isang takas na Interpol. Sa kasalukuyan, pinamumunuan ng Japan sa kabila ng kanyang mga kapansanan. Binabalaan din niya si Jigen tungkol kay Kawashima, ang asasin na may pambihirang kakayahan. Bago umalis si Jigen ay ibinunyag ng impormante na ang kanyang kaibigan na si Kinjo ay pinatay, at siya mismo ang nagtaksil sa kanya sa pamamagitan ng pagbenta ng impormasyon kay Kawashima. Bagaman hindi sinisisi ni Jigen ang impormante, nahihirapan siyang tanggapin ang pagkamatay ng kanyang kaibigan. Pagkatapos ng pag-uusap, nagtungo siya sa headquarters ni Adele upang iligtas si Otto. Samantala, isinasali ng mga tauhan ni Adele ang dugo ng mga batang dinukot nila habang naaalala ni Adele ang kanyang brutal na nakaraan. Mula pa sa kanyang pagkabata ay naging brutal na ito, hanggang sa nagawa din niyang patayin ang kanyang mismong ina. Si Jigen ay nakarating sa teritoryo ni Adele ngunit biglang tumunog ang alarma. Pagkarinig ng alarma, si Kawashima ay nagmadaling bumalik sa headquarters. Gayunpaman ay nag-aalala si Ruri sa kaligtasan ni Kawashima ngunit nangako naman ang lalaki na ligtas itong babalik. Habang papalapit si Adele kay Otto at napansin na mayroon silang pagkakatulad, dumating si Kawashima upang ibalita na si Jigen ay dumating sa kanilang teritoryo. Nag-utos naman agad si Adele para agad na patayin si Jigen sa kabila ng koneksyon nito kay Otto. Samantala, malapit na si Jigen sa headquarters ni Adele. Dinadaanan niya ang mga residente ng Daegyo na nagtatago sa malapit. Wala siyang kaalam-alam na isa sa mga gangster ay nakatutok ang baril sa kanya ngunit agad siyang gumanti. Napapaligiran si Jigen pero nagawa niyang dispatsahin ang mga umaatake sa kanya gamit ang baril ni Yaguchi. Sa pamamagitan ng kanyang pambihirang kasanayan ay nagawa din niyang pasabugin ang isang tangke ng gasolina na ikinasawi ng ilang mga tauhan ni Adele. Pagkatapos ay pinasok ni Jigen ang headquarters at hinarap ang grupo ng mga mersenaryo. Harap-harapan ay pinaputokan siya ngunit mabilis itong umiiwas mula sa mga bala. Ilang sandali pa ay dumating si Yaguchi sakay ng bus bilang pagsuporta kay Jigen. Pagkatapos ay ibinigay niya ang revolver ni Jigen na naayos na. Tiwala siya kay Jigen na magagawa nitong iligtas si Otto. Matapos marinig ang mga salita ni Yaguchi, nagpatuloy ito na itumba ang mga taong humahadlang sa kanya na makarating sa kinaroroonan ni Otto. Sa kanyang daan ay nakaharap din niya si Kawashima na nagtatago sa kadiliman kung saan ay umatake gamit ang kutsilyo. Gamit ang kanyang diskarte ay nagpaputok siya sa hangin na nagbigay liwanag sa lugar, kaya naman ay nakita niya kung saan nakatayo si Kawashima at tuluyang pinatay.
Matapos mapatay si Kawashima, nagpatuloy siya papunta sa area kung saan isinasalin ang dugo ng mga bata. Doon, walang awa niyang pinatay ang mga tauhan ni Adele. Sa gitna ng kaguluhan, pinulot niya ang diary ni Otto mula sa sahig. Sa kabila ng tama ng bala sa kanyang paa, nagpatuloy siyang pumasok sa silid ni Adele at nakita niya si Otto na walang malay habang nakaupo sa kondongan ni Adele. Sa kanyang pagtataka, si Otto ay biglang nagsalita. Nang marinig ang boses ng bata, nakaramdam ito ng lakas at mas lalong naging determinado na iligtas si Otto. Nanumpa si Jigen na hindi niya kailanman hahayaan ang bata na muling magdusa. Pagkatapos ay hinamon siya ni Adele sa isang tunggalian sa pagbaril para sa karapatan na kunin si Otto. Sa isang mabilis na palitan ng putok, si Jigen ang lumalabas na nagtagumpay, napatunayan ang kanyang walang kapantay na kasanayan. Sa wakas ay nailigtas niya ang bata mula sa mga mapanganib na mafia. Matapos ang lahat, si Jigen, Otto, at Yaguchi ay muling nagsama-sama sa tindahan kung saan ipinahayag ni Yaguchi ang kanyang intensyon na ampunin ang bata at tinitiyak ang kaligtasan nito. Sa unang pagkakataon ay ngumiti sa labis na kasiyahan ang bata. Kinabukasan, si Jigen ay sumakay sa isang kotse papuntang paliparan dahil maglalakbay ito patungo sa ibang bansa. Sana ay nagustuhan nyo ang palabas. Mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. Maraming salamat!